Good morning po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? I hope and I pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, kayo po at ang inyong pamilya at ay iba pang mga mahal sa buhay. Belated Merry Christmas po sa inyo and a Happy New Year. Ngayon po ay nasa kalagitnaan po tayo ng ating pong prayer and fasting. Ngayon pong araw ng Wednesday, ito po yung ating pong ikatlong araw. And for this morning, tayo po muli ay sama-sama na magbulay-bulay po sa salita ng Panginoon. Ang tema po ng ating pong prayer and fasting for this year ay meron pong pinamagatan na Let Us Rise Up and Build. And for this morning po, ang ating pong topic na pag-aaralan ay patungkol po sa intentional intercession. Bigyan po muna natin ng kahulugan ang mga salitang ito. So pag sinabing intentional intercession, yung salita pong intercession, ito po yung pag-intercede or yung pananalangin para sa ibang tao or para sa ibang pangyayari. Hindi mo lamang yung pinapanalangin yung sarili mo, pero pati yung mga mahal mo sa buhay or yung mga taong nasa paligid mo. Pag sinabing intentional ay yung talagang gagampanan mo or talagang taos-puso or meron kang kagustuhan na intention na ipanalangin yung iba. Kaya yun po yung ating pong pag-aaralan ngayon. Intentional intercession. Paano po tayo magiging intentional sa pananalangin sa ibang tao? Ang ating pong talata sa araw na ito ay makikita natin sa James chapter 5 verse 13 to 16. Babasahin ko po sa English Standard Version. Ulitin ko po sa James chapter 5 verse 13 to 16. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Verse 14. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore confess your sins to one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Pagpalain po nawa ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, tayo pong mga Pilipino, meron po tayong kultura, yung bayanihan spirit. Ito po yung likas po sa atin, yung pagiging matulungin. Naalala ko po nung pinag-aaralan po namin ito nung elementary, at kapag ito po yung nasusulat sa aklat, kapag pinag-usapan po yung bayanihan, yung meron pong picture doon, yung sama-sama yung mga magkakapit-bahay na binubuhat yung bahay kubo patungo sa ibang lugar. At pagkatapos nun ay sama-sama silang magkakainan. So yung pinaka-point po dito ng bayanihan is yung pagtutulungan sa mga taong nangangailangan nang walang hinihintay ng kapalit. Pero basically, yun nga yung pagmamahal at yung pagtulong sa kapwa. Alam niyo po ba, ito rin po yung kalooban sa atin ng Panginoon na hindi lamang yung sarili natin yung atin pong iisipin, hindi lamang yung sarili nating kapakanan yung lagi nating uunahin, pero ang kalooban po ng Diyos yung isipin din po natin yung kapakanan ng ibang tao. Dito po sa pinag-aralan nating talata na atin pong binasa, sinasabi po dito na dapat lagi po tayong maging konektado sa Panginoon sa anuman pong mga pangyayari sa ating pong buhay. Kapag ikaw daw po ay may pinagdadaan ng paghihirap, tayo daw po ay manalangin. Kapag tayo daw po ay merong kasiyahan, tayo daw po ay umawit ng papuri sa Panginoon. At kapag meron man po tayong mga kakilala or sino man po sa atin na meron pong karamdaman or meron pong sakit, tawagin daw po natin ang mga leader sa church or yung ibang mananampalataya para ipanalangin yung may sakit na iyon. So may kita natin dito, pinopoint po dito ni Apostle James na kailangan din po natin laging konektado sa Diyos. And at the same time, ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pananalangin din po sa iba. Bakit ko po nasabi yun? Kasi alam niyo po ba sa kabuuan ng aklat ni James, yung pinapakita po niya sa kanyang kasulatan na dapat daw po sa atin pong pananampalataya, hindi lamang po ito sa ating bibig, pero ito din po ay sa ating gawa. Dito po sa discussion po ni James sa buong kasulatan po niya, kinokondem po niya or parang nire-remind po niya yung mga Christian na dapat walang favoritism, na dapat lahat ng tao, anumang antas, dapat pinapakisamahan mo,
na wala ka mang makuhang kapalit, dapat ginagawan mo ng mabuti. Yun po yung pinapoint ni James dito po sa kanyang kasulatan. Dahil po doon sa Church ng Jerusalem, hindi po napapractice yung kanilang pananampalataya. They are more on yung mga programs and traditions na doon sa kanilang mga temple or sa kanilang mga simbahan. Pero niremind ni Apostle James na hindi enough yung mga gawain sa simbahan. Kung yung puso mo kung yung puso mo walang initiative or hindi intentional sa pagtulong sa kapwa, sa pagtulong sa mga nangangailangan, baliwala ang iyong kino-confess na pananampalataya kung hindi naman ito nakikita sa gawa. Kung hindi ka naman concerned sa kapatiran mo. Kaya dito po sa talata na atin pong nabasa, James is reminding us to think of others also. To think of others as well. Isipin din po natin yung kapakanan ng mga kapwa natin. Tayo po mga mananampalataya, madali sa atin na laging hilingin sa Diyos yung ating mga pangsariling pangangailangan at mga pansariling kagustuhan. But the Bible is reminding us na dapat isipin din daw po natin yung kapatid natin. Let us pray for them. Dito nakita natin dito sa verse natin pong nabasa sa verse 14, kapag meron daw pong may sakit, dapat silang ipanalangin ng mga mananampalataya, particularly ng mga leaders. Pero either or, pinaka-point po dito, if merong nangangailangan, ipanalangin natin sila. Ilapit natin sila sa Diyos. Kayo po mga kapatid, kayo po ba ay merong mga kaibigan, kapamilya, na nangangailangan ng tulong ngayon, na mayroon pong pinagdadaanan? Yes, kailangan po natin silang tulungan. Kailangan natin silang tulungan material or kung may mga resources po tayo to help them. Pero most especially, we have to help them spiritually. Ilapit po natin sila sa Diyos. Sa ating pong mga pananalangin ay isama natin sila. At pagkatiwalaan po natin, nakikilos ang Diyos sa kanilang buhay dahil ipinanalangin natin sila. Yun po ang kalooban sa atin ng Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, thank you po for this time na kami po ay nagkaroon ng maiksing pagbubulay-bulay sa inyong salita. Lord, dalangin namin na always remind us not only to think of ourselves, pero kailangan din po namin isipin yung kapakanan ng ibang tao. At yun din po sa tuwing kami lumalapit sa inyo. Dapat, Lord, ay maalala po namin yung pangangailangan ng iba. At magkaroon po kami ng desire sa aming pong puso na matulungan sila. Hindi lamang sa mga resources na meron kami, pero mailapit namin sila sa inyo dahil alam namin nakikilos ka sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mananalangin para sa Universal Church ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, we come before you this morning, O God. Tunay nga, Lord God, that you are the author of our lives, O God. Lalo na po ang aming pamilya bilang mga believers in you. Lord, we pray for the Universal Church. Iba-iba man kami ng pangalan, Lord God. We have one purpose, and that is to glorify you, to come before you, and to make you known sa aming paligid, sa aming ginagalawan, sa aming community, sa different countries, O God, different nations, O God. Ikaw po ang patuloy na makilala at mapakilala po namin through sharing your gospel to them, O God. Third, we also pray for the Universal Church to have unity among the different churches, O God. Na since isa lang po ang aming purpose ay may we come together to be united, to spread your word to the people na hindi pa po nakakilala sa iyo. We also pray then, Lord God, na mapahayag ka po namin hindi lamang sa salita, kundi sa gawa din, Lord God. Maramdaman po ng mga
tao sa paligid po namin kung paano ka magmahal through our acts of love, O God, sa kanila. We pray, lalo na po na alam po namin nalalapit na ang inyong pagbabalik, O God. Maging prepared po kami na harapin ka, na mabanggit mo sa amin, O God, that we are good and faithful servants. Nagilampanan po namin ang inyong layunin po sa bawat isa po sa amin. Lord, nilalapit din po namin na continue to empower each church, empower each lives, O God. Gayun din, Lord God, yung mga pastors, mga leaders, mga missionaries. Empower them, anoint them, guide them, and direct them. We may have failures, O God, you may have challenges along the way, but give us encouragement, give us zealousness as we take part of your purpose, O God. We also pray then, Lord God, ang iba't ibang nasyon, sabi niyo nga po sa inyong salita, Lord God, if your word ay marinig ng lahat ng nasyon, then the end will come. And dinidesire din po namin, Lord God, na ang mga tao ay magkaroon ng hope, O God, in you. Na makilala ka in a personal way, O God, na magkaroon po ng relationship sa iyo, O God. Third, patuloy niyo pong samahan yung iglesia. At alam po namin na ikaw po ang author nito, ikaw po ang kagabay, ikaw po ang madadakila sa lahat na aming gawain. We praise you and we glorify your name at patuloy niyo po kaming samahan sa linggong ito na kami po ay nananalangin at nagpa-fast to see your ways, O God, to experience your presence, O God. At patuloy ka nga pong mangusap sa bawat pamilya po na meron po kami, O God. We praise you and glorify your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.